siguro pakilala ko lang ho sa inyo yung speaker natin dito sa training, okay? So itong tao na to, actually iba-ibang lugar ho, nagpapasyal na to. So nakasama ko na rin to sa Iligan, nagbagsak na rin siya ng training. At ito maraming kumpanya na ho na napupuntahan para magbagsak siya ng training, okay? So itong tao na to, siya po yung magtuturo sa atin kung paano natin gagawin ng tama po yung negosyo. Maliwanag ho ba? So ang atin, pakinggan nyo lang siyang mabuti at malaki ho may tutulong ng tao na to para makuha natin ng mas mabilis po yung mga pangarap po natin. Maliwanag ho ba? O siguro hindi na natin pahabain, welcome natin si Raymond. Mon, pasuyo pare ha. Yan, palakpakan natin. O every Friday po natin to ginagawa at lagi po si Idol Raymond ang nagbabagsak po. Sana every Friday makapa-attend po tayo, lalo yung mga kasali na po para mas mabilis silang matuto. Palakpakan ulit natin si Raymond. Pare, pasuyo. Good evening po. Maraming salamat, Idol Gary. By the way, my name is Raymond De Los Reyes po. Ako po yung nagte-training dito every Friday. So makikita nyo po ako dito after po ng 2 p.m. na presentation po natin. Every Friday ho natin to ginagawa. So para po sa mga nag-dealer, iniimbitahan ko ho kayong lahat na sana ho every Friday lagi ho tayong puno rito. Okay lang po ba? Okay, malinaw naman po ba? Sa harap malinaw po ba? Sa likod malinaw naman po ba? Okay naman, okay? So, pakilala ko lang po ng konti yung sarili ko or yung background ko para magkaroon kayo ng idea kung sino naman yung nagsasalita sa unahan. Okay? Ang pangalan ko po, Raymond De Los Reyes po. Ako ho ay nakatira ho dati sa may Blooming Tree to, Santa Cruz, Manila. So, dun ho kami, dun ho ang origin ko. Ang background naman ho ng pamilya ko, kami ho ay nasa pagninegosyo ng mga itlog. So siguro familiar kayo sa mga chicken eggs, distributor po kami noon. Okay? So siguro, hindi ko na patagalin, pakita ko sa inyo yung mga ginagawa po naming training dati. Kasi ako nagte-training din ho ako sa mga iba't ibang kumpanya ho dati, sa mga corporate companies po at multi-level companies din po, nagte-training din po tayo dyan. Pero maganda ho, alam nyo ho ba kung ano nangyari? Exclusive na po ako dito sa Jinga Juice. Palakpakan po natin yung management. Okay? So, lagi nyo ako makikita rito kung may mga guest po kayo, may mga naimbitahan ho kayo, pwede nyo ho din ipakausap sa akin at maganda ho, i-promote nyo rin po yung training na ginagawa po natin dito. Kasi ito ho, kinakandak ho namin sa labas, hindi ho ito libre Nagiging libre lang ho dito yan sa kumpanya ho natin dahil po cover po ng management. Pero usually po, yung trainers na mga kagaya ho namin, mahal po ang bayad. Okay? So maganda dito, attend ka sa office, libre naman. Wala naman pong bayad. At ang maganda, marami ho kayong matututunan. Yung mga matututunan po ninyo dito, hindi nyo lang po magagamit sa pagninegosyo nyo, magagamit nyo rin po sa personal na buhay po ninyo. Maliwanag po ba? Nakukuha? Okay. So ito ho ako dati. Ayan po ako dati. Medyo mahaba pa ho ang buhok ko dyan. Okay, so nagkakandak po ako ng training. Marami po kami mga attendees. So dyan po yung umattend po sa amin dyan. Kung matatandaan ko ho, almost 1,000 katao po yung umattend po sa training po namin dyan. So ito po yung mga kinakandak po namin ng mga activities. Medyo masaya, makulit. Medyo, kumbaga, pag dumami ho tayo, pwede ho natin ikandak din yung mga ganyan sa mga big convention po. Okay? So ito ho yung mga attendees ko. Okay? Okay po ba? So sila po yung mga uma-attend po ng mga trainings po natin. So mga idol po natin, mga hinahangaan natin tao, sila rin po ay nakikinig. Kasi yung mga successful po na tao, nag-umpisa rin sila lahat sa training. Okay, nag-aral po sila, naging equip po sila, kaya po sila naging successful. Okay? So ito ho yung training ko po. Ayan po ako, nasa stage. Tapos ayan po yung mga bisita ho natin. May mga trainers din po na uma-attend po sa amin pag nagkakandak po kami ng training. Maliwanag ho ba? Nakukuha? So ito ho yung kinakandak po na yung mga training. It's more on motivation. It's more on self-help training po tayo. At nag-e-enhance din po tayo ng skills pagdating po sa network. Okay po ba? Yes, okay. So ito ho yung topic po natin ngayon. I have a very special topic for today. Ang maganda ho kung kayo ay makakakuha ho nung CD na inire-record po ngayon, maganda ho bilhin nyo ito. Bakit? Kasi malaki ho ang parte nito sa personal po nating buhay. At bukod po doon, malaki ang parte nito sa success natin sa negosyong Jinga Juice. Okay po ba? Maliwanag? Okay, so ang topic ko ho ngayon, ito ho. Why people needs money. Okay? Bakit ba natin kailangan ng pera? Bakit natin kailangan kumita?
At higit sa lahat, bakit natin ginagawa tong negosyo na to? So siguro maganda pag-usapan natin, no, para at least alam natin kung ano yung magdadrive sa atin sa success sa ginagawa nating negosyo. Okay? So bakit ba ang tao kailangan ng pera? Okay? Sa maraming dahilan, ang tao po kailangan ng pera because money can buy food for our family. Sa panahon po natin ngayon, especially nakatira ka sa civilized na lugar, sa panahon po natin ngayon, kailangan po ba ng pera para makakain? Pakisagot po lahat, kailangan po ba ng pera para makakain? Yes. Totoo yan. Wala na hong libre ngayon. At napakamahal na mga bilihin ngayon. Tama? Bukod doon, saan pa natin magagamit po ang pera? It pays all the bills. Tama po ba? Ang mahirap po kasi sa ibang tao kaya hindi kumukuha ng extra income, hindi kumukuha ng extra pagkakakitaan. Ito kasi mahirap eh. Ayaw ho kasi nila magdagdag ng pagkakakitaan. Kaya hindi kayo magtataka, 15:30, yung mga ordinaryong empleyado, 15:30, bago pa lang dumating yung sweldo ng kinsenas, may utang na yan. Pambayad na lang yung susweldohin yan. At ika-30 naman o katapusan naman ng buwan, ibabayad ulit sa utang. Lagi yung bitin, laging kapos. Mahirap po kasi pag lagi humbitin, laging kapuso tayo sa pera kasi kailangan natin yan para tayo ay mabuhay. Okay po ba? Bukod doon, it can buy all the things for our loved ones and it also pays the hospital bill. Mahirap po kasing magkasakit ngayon. At lalong mahirap po na magkakasakit ka na wala kang pambayad sa ospital. We are selling health wellness products na makakatulong po sa katawan po natin. Bukod po doon, ang maganda po sa Jinga Juice, bukod po sa may iwasan po natin na ma-hospitalize po tayo, ang maganda ho, gaganda pa o gagaang ang pamumuhay natin. Magkakaroon ho tayo ng maraming pera o maraming kita. Bakit maganda po ang opportunity ino-offer po ng Jinga Juice? Tama po ba? Okay? Yes. Now, ito. Ano pa? It can buy medicine. Napakamahalo ng gamot ngayon, especially may edad ka na, nagkakasakit ka. Ang mahalo ng gamot, ang mahalo ng pang-sustain na gamot. So, kailangan po natin talaga ng pera. Naniniwala po ba kayo? Sino rito naniniwala kailangan ng pera? Pakitaas nga po ang kamay. Okay. Sino rito naniniwala na hindi niya kailangan ng pera? Pakitaas po ang kamay. Okay, wala naman. Okay? So, kailangan po talaga natin ng pera. Kasi lahat po ng mga needs ng tao, almost lahat ng needs po ng tao, kailangan po ng pera. May katumbas na halaga. Tama po ba? Bukod doon, makakapagbayad ng tuition fee yan. Hindi naman pwedeng sabihin mo doon sa nagre-register doon sa school, ma'am, pwede bang libre? Wala na hong ganun. Gusto ko pang pag-aralin anak ko, pwede bang libre? Wala na hong ganun. Unless scholar ka, pag scholar ka, kailangan mo pa rin ng pera. Bakit ba? Magbabaon ka eh. Kakain kayo, mamamasahe kayo, kailangan po natin magdagdag. Tama ho ba? At pag walang dagdag, mahirap po yan. Tignan mo kotse, 4 ang gulong. 4 ang gulong ng kotse pero laging may reserbang isa yan. Tama ho ba? Ibig sabihin sa buhay po natin ngayon, lalo sa tao, kung sa kotse kailangan ng reserba, lalo sa tao kailangan din ng reserba. Tama ho ba? Ano pa? Makakabili ho ng kotse yan. Ako, mahirap po mag-commute ngayon. Especially pag papasok ka ng MRT. Naku, grabe. Biro mo, hindi ka naglalakad, makakapasok ka sa loob ng MRT. Nangyayari, hindi. Nangyayari. Di ba tinutulak ka na nga papasok? Lalo sa jeep. Di ba kababaeng tao, nakita mo, nakasabit dun. Tama? So, kailangan po natin ng pera. Bakit ang kotse po kasi necessity na rin sa panahon po natin ngayon? Mahirap po na wala kang sasakyan. Mahirap po pumunta sa isang lugar na aasa ka lang sa pa-commute. Kailangan po natin yan. At lahat ng mga bagay na yan, may katumbas na, pera. Tama ho ba? Okay. Now, bukod doon, makakabili ho tayo ng bahay. Ang bahay ho ba kailangan o hindi? Pakisagot po ng maayos at malinaw. Ang bahay po ba kailangan o hindi? Kailangan. Di ba ang daming tao dyan, walang tirahan. At maraming tao dyan ang mahirap. Ngayon, ito naman ang tanong. Raymond, alam namin kailangan ng pera. Ito ang tanong, bakit mahirap magkapera? Bakit mahirap? Ito ho yung sagot. Ang sagot ho, ito. Tayo po ay nakaprogram ng mali pagdating ho sa pera.
Paano tayo nakaprogram ng mali? Di ba lagi sa atin tinuturo at naririnig ninyo at familiar kayo dito sa salita na to? The money is the root of all? The money is the root of all? Evil. Naririnig ho natin yan at paulit-ulit, nai-install po yan doon sa tinatawag po natin na subconscious mind. And kung ano ang laman ng isip natin, yun din ang magre-reflect sa katawan po natin. Ganun din tayo gagalaw. If we are absorbing negative ideas, negative things, yun din ang mangyayari po sa actions po natin. At ang lalong masakit, pansinin ninyo, tuwang-tuwa ho tayo tuwing makakapanood tayo ng balita. Bakit? It complements our mindset, yung mga pinapakita nila. Mostly, ano ba pinapakita sa balita? Negative. Tama ho ba? Puro negative. Patayan, may nangyaring ganito, may nangyaring ganito. Konting-konti makikita mo, konting-konti yung good news. And continuously, habang pinapanood mo yun, habang tinitignan mo yun, at habang nakikinig ka ron sa mga bagay na sinasabi nun sa TV, napoprogram ang isip mo. Pag napoprogram ang isip mo, yun ang nangyayari sa'yo. Di ba, na-absorb mo yung energy na binabato sa'yo ng mga napapakinggan mo, nakikita mo at nararamdaman mo. Basta pumasok sa 5 senses mo, it programs you. Yun po, ganun po ang isip po ng tao. Kaya ho, hindi kayo nagtataka, maraming Chinese, nag-umpisa mahirap, yung mayaman eh. Tama ho ba? Tama ho ba? Yes. Makita mo Chinese pagdating dito, mahirap. Pero after so many years, makita mo sila magiging successful na sila. Iba kasi ang programming nila pagdating sa pera. Alam nila kung paano kumuha ng pera. Maliwanag ho ba? Nakukuha? Yes. Okay. Now, it can buy all the things I need to live. Mahirap pong mabuhay sa mundong ito nang wala kang pera. At tandaan ho ninyo hindi ka magkakaroon ng maraming pera kung ikaw ay matalino lang. Pansinin ninyo, maraming graduate. Di ba? Maraming graduate ng 2010, 2011, 2012. Pero pansinin mo hanggang ngayon, karamihan wala pa ring trabaho. Tama ho ba? At ang nakaprogram sa isip ng maraming Pilipino, anak, mag-aral ka maigi para pag nakatapos ka, makakuha ka ng magandang trabaho. Tanong, may magandang trabaho ba nag-aantay sa'yo? Wala. Di ba mag-base tayo sa survey? Karamihan ng Pilipino tinapos nurse, bumabagsak call center. Tama? Hindi naman yun ang pinag-aralan niya, pero bakit siya napipilitan na magtrabaho sa ganun? Bakit? Kasi yun lang ang nag-o-offer ng opportunity para sa mga nakatapos. Mas hiring sila, araw-araw kumukuha sila ng tao. Hindi mo ba napapansin na ang isang nurse dito, pagdating sa abroad, nagiging OFW? Ang isang teacher dito, pagdating sa abroad, nagiging OFW. Ito masakit. Ang isang doktor dito, pagdating sa ibang bansa, nurse na. Sobra naman degrading yan. Especially sa mga Pilipinong kagaya natin. Anong ibig sabihin? May mali po sa isip natin kung bakit tayo ganun. May mali doon sa nakaprogram sa isip po natin kung bakit ganun tayo mag-isip. Ang sabi ng maraming tao, kung gusto mong yumaman, mag-abroad ka. Tama? Tanong, yung mga tao sa abroad, nagpupunta ba rito? Yes. Pansinin mo, marami naman Chinese dito. Bakit sila yumayaman? Marami na bang Amerikano rito? Yes. Bakit sila yumayaman dito? Bakit ang mga taga-ibang bansa dito pumupunta? Bakit ikaw ang mindsetting mo kailangan mag-abroad para kumita ng pera? May malaki ho yatang mali. Kung papansinin niyo ho ang mga nasa paligid ninyo, kung sila nga nagpupunta rito at yumayaman sila, ibig sabihin, nandito ang sikreto at nandito ang susi. Kung paano ka? Nandito lang. May mga opportunity rito na open sa lahat ng tao kung saan pwedeng yumaman. Okay? Now, ano pa? Most importantly, money can extend lives. Di ba totoo ho yan? Minsan nasa ospital, walang pambayad. Ano nangyayari? Namamatay na lang. Bakit kailangan itakbo sa ICU? Walang pambayad eh. E di doon ka na lang muna sa emergency room. Ang hirap po ngayon.
Mahirap walang extra. Tama? Bukod doon, it can save relationship. Karamihan ho sa mga Pilipino at sa mga tao ho dito sa Pilipinas, ang nagiging cause ng hiwalayan ng mag-asawa, hindi ho sa pagkakasundo, kundi sa kawalan ng pera. Kailangan natin yan eh. Kailangan natin yan para mabuhay tayo. Now, hindi ho totoo yung sinasabi nila that the money is the root of all evil. Yung mga taong nagsasabi nun, sila yung walang pera. Tama ba? Alam mo nakasulat sa Bible, the love of money is the root of all evil. Ibig sabihin, create ng Diyos ang pera para maging tool, para maging successful ka, para maging masaya ka. Para gamitin mo sa tama. Nakukuha po ba? Now, bukod doon, it also gives us life we deserve. Yung mga ganitong klaseng bahay po ba? Maganda po ba siya? Pakisagot, maganda po ba? Maganda po ba? Ito tanong, sagot po kayong lahat ha. Kung maganda yung bahay na yan, naniniwala ba kayo na ang ganyang klaseng bahay, tao ang tumitira dyan? Tao tumitira dyan? Ano ka? Dapat kanino to? Sa iyan. Bakit di naman ginawa yan para sa unggoy? Tama? At lalong hindi ginawa yan para tiran lang ng ibon. Napakaganda naman sa ibon yan. Tama? Anong ibig sabihin? Kung ikaw natutuwa ka, dapat meron ka yan. Bakit ginawa yan para sa'yo? Tandaan mo, pinanganak tayo pantay-pantay. Tama? Walang pinanganak na mayaman kagad. Walang pinanganak na abogado. Walang pinanganak na doktor kagad. Lahat tayo pinanganak pantay-pantay at deserving ka dyan. Kung alam mo lang kung paano kukunin. Okay? Bukod doon, kaya makabili ng mga simpleng sasakyan. Kaya eh. Tama po ba? Sagot po kayo lahat. Tama po ba? Okay, ang mga ganitong klaseng sasakyan, minamaneho po ba ng anong klaseng nilalang? Ano ka? O dapat kanino to? Mag-agawan pa kayo. Dapat iyo yan. Tama? Tignan mo nga yung katabi mo sa kaliwa. Tignan mo nga yung katabi mo sa kanan. Tanungin mo nga siya, friend, tao ka ba? Okay, tao po ba? Tao ba? Tao ba? Kailangan maging energetic po tayo ngayon. Kailangan hyper tayo ngayon. Bakit? Pagyaman yung tinuturo eh. Tama ba? Yes. Okay. Now, ano pa? Wow. Wow. Wow ba? Alam mo, wow talaga yan, ano? Alam mo, special, masarap yan. Alam mo, masarap magbakasyon pagka kumpleto ka at marami kang pera. Bakit? Bakasyon ka ng bakasyon, di ba? Punta ka lang ng punta ro, sakto pamasahe mo. Pag bibili ng mga souvenir, wala kang pera. Di ba? Huwag na tayong bumili, wag na tayong bumili, wag... Di ba? Masarap pong magbakasyon pag marami ka nito. Punta kang Hong Kong, marami kang pera, ang dahil mo mabibili. Subukan man punta kang Hong Kong, sakto pera mo, naku, kawawa ka dun. Tama? Lalo na sa ibang bansa. Lalo na sa ibang lugar. Tama? Masarap ho magkaroon ng maraming pera. Yan ho lagi nating iisipin. Hindi ho masama ang pera. Ang perception natin sa pera dapat maganda. Kasi may nagsabing successful na tao na ang pera daw hindi nakakakita, pero may mata. Pero alam mo ang isang magandang karakteristik ng pera? Ang pera daw hindi nakakakita, totoo yun. Pero ang pera marunong makinig. Na pag tinawag mo ang pera, lalapit sa iyo yan. Sino rito gusto sumigaw na ng pera? Alam niyo po, totoo ho yan. When you declare something na gusto mong makuha, ang sabi nila, tumataas daw ang percentage na makuha mo yung actual na bagay na yon. Okay? There's this what we call the power of vibration or the power of, yung tinatawag po natin na declaration. Na pag sinasabi mo sa universe, bumabalik daw at nakukuha mo siya. Okay? Now, this is the thing. The question is, alam namin, Sir Raymond, alam namin sa mga trainers na kagaya ninyo, tinuturo nyo kung paano at kung gaano kaimportante ang pera. Ito naman ang magandang tanong ko sa iyo. Paano ba kami magkakaroon ng maraming pera? I just want you to see yung kung ano po yung mga
nakikita po natin na paraan kung paano tayo nagkakapera. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga naiisip po natin, ano? Okay. Ito yung, the big question is, how to have more money. Ito yung mga dahilan. Most of the people suggest that if you want to earn money, you must, number 1, work hard. Yan po ba yung tinuturo po sa atin? Pakisagot po, yan po ba yung tinuturo sa atin? Yes! Tama! Kailangan daw magtrabaho ka ng matindi, work hard. Ito naman ang tignan mo. Ang dami ng tao, sobrang hardworking po ngayon. Punta ka lang sa labas, tignan mo yung mga construction worker. Hardworking po ba sila? Hardworking po ba sila? Do they have a lot of money? No. Punta ka sa labas tuwing gabi, tignan mo yung magbabalot. Hardworking po ba? Hardworking po ba? But still, they don't have a lot of money. Jeepney driver masipag, taxi driver masipag. Ang daming masipag na Pilipino eh. Nagpupunta pa nga tayo sa ibang bansa para magtrabaho, to work hard. But still, we don't have a lot of money. Bakit? Okay? Bakit kaya? Ang sabi nila, kung gusto mo rin magkaroon ng maraming pera, kailangan maging intelligent ka, kailangan maging matalino ka. At lagi ho nating tatandaan na hindi ho lahat ng mga matatalino, sila yung maraming pera. Advantage mo kung may matalino ka, advantage mo kung may utak ka, pero hindi lahat ng matalino sila yung maraming pera. Hindi mo ba napapansin na almost 90% ng bilyonaryo sa buong mundo undergraduate? Hindi mo ba napapansin na almost 99% ng mga mayayaman at successful sa mundong ito, hindi naman sila graduate eh. O kung may tinapos man, mababa lang eh. At hindi sila nag-success doon sa chosen field nila. Sa iba't ibang linya, sa negosyo ho lahat sila naging successful. Bakit ganon? Okay? Now, ang sabi nila kung gusto mo rin maraming pera, kailangan magtayo ka ng sariling negosyo. Ito naman ang tanong. Sa panahon po natin ngayon, kung mag-uumpisa ka ng traditional business, madali bang kumita? Pakisagot. Pakisagot po. Hindi. Bakit? Marami ho kaming experience nagtatayo ng negosyo, hindi naman ho kumikita eh. Tama? At eto pa masakit. Pag nagtayo ka ng negosyo ngayon, yung pati puhunan mo pagkatapos mo magtinda, tangay. Tama, mali? So mahirap. Tama? Yan po ang naka-mindset sa atin kung bakit hirap ang karamihan ng mga tao sa pera. Ano pa? Kailangan daw, kung gusto mo yumaman, kailangan maging masama ka. Totoo po ba na ituturo sa atin yan? Yes. Pansinin mo sa balita. Di ba kung sino yung mga magnanakaw, kung sino yung mga sila yung maraming pera. Bakit? Kuha sila ng kuha eh. They are doing bad things. And yet, totoo, kikita ka ng maraming pera. Pero ito yan, sino naman gusto maging masama? Tama po ba? Anong ibig sabihin? Doing illegal things is not the answer to have more money. At ito pa yung tinuturo, kailangan daw mag-abroad. Question, pag nag-abroad ka ngayon, malaki ba ang chances na makuha ka? Hindi. Recession na nga sa karamihan ng bansa eh. Tama? At ito masakit. Kung ano yung pinag-aralan mo, hindi yun ang linya mo pag nag-abroad ka. Anong ibig sabihin? Sa lahat ho ng pinakita ko sa inyong example, wala ho dyan ang susi kung paano ka magkakaroon ng maraming pera. Alam mo, ang pera kasi is one of the tool na masasabi ho natin, isang makapangyarihang bagay ang pera para masabi natin successful ang isang tao. Tandaan ho natin, kung sino yung mas maraming pera sa panahon ho natin ngayon, sila yung mga makakapangyarihan. Okay, I know. Sa isip-isip nyo, hindi naman laging ganon. Hindi naman laging ganito. Bakit ganon? Bakit yun ang tumatakbo sa isip natin? Because what we have is what we call the paradigm. Meron ho tayong tinatawag na paradigm. Ano po yun? Yun po yung continuous programming po sa isip po natin. Na kung saan ganon po tayo na mold, ganon tayo na buo. Yun yung pag-iisip natin. Kaya pag may kinokontrang bagay na hindi ka sanay, kinokontra ng subconscious mind mo yan.
Okay? So ngayon, ito naman ang tanong. Raymond, lahat yan, kung lahat yan, hindi yan ang paraan kung paano kumita ng pera, ano ang pinakamagandang paraan para maging successful sa pera? Or para maging successful ka sa buhay mo? Okay? Now, the secret to earning more money is this. Ipapakita ko ho sa inyo ngayon kung ano po yung ginawa ng mga mayayaman na tao. At ipapakita ko po sa inyo with visual representation kung paano nila ginawa at kung saan sila yumaman. Okay? Maliwanag po ba? Are you still excited? Okay, now, ano yung susi? Ito ho. Pakibasa po, pakibasa. Pakibasa. Leverage. Yan po ang susi kung gusto mong yumaman. Yan ang ginawa ng lahat ng mga mayayaman na tao dito sa mundo. Kung bakit sila successful. They know how to multiply their time, their effort through other people. Alam nila kung paano ita-transfer yung kaalaman nila or iduduplicate yung meron sila dun sa ibang tao. Ibig sabihin po, pag nag-leverage ka, you must be a good leader. You must be a great leader para magawa mo yung leverage. Tandaan ho natin na halos lahat po ng mga successful na tao sa mundong ito, they are the best communicator in the world. Sila ho yung pinakamagaling mag-lead. Sila ho yung pinakamagaling mag-communicate. Okay? So, paano nating nasabi na ang leverage ay susi sa pagyaman po ng tao? O ito ho yung sagot. Bibigyan ko ho kayo ng idea kung ano po ang origin ng leverage po. Okay? So ito ho. Ang sabi nila, ang leverage daw ay yan yung oras mo, ituturo mo kung ano yung ginagawa mo sa ibang tao at gagayahin ka nila at yung oras nila magiging siyang oras mo rin. Ibig sabihin na duplicate mo sila. Okay? Now, bakit ito yung naging sikreto sa mga mayayaman na tao? Pansinin mo lagi. Because they are always at the top of the leverage. Okay? Tingnan nyo kung gaano ho ka-importante yung leverage po. Halimbawa ho sa isang management or sa isang kumpanya. Okay? Di ba ito lagi si boss? Tama po ba? Tama po ba? Di ba ang unang gagawin ni boss, kung gusto niyang mas mapadali ang trabaho niya at hindi siya masyadong gagamit ng matinding isipin, di ba na mag-hire ng mga magagaling na tao yan? Tama po ba? Tama po ba? Pag nag-hire ng mga magagaling na tao yan, ang gagawin niya, pasusweldohin niya itong mga to. Tama po ba? Pag sumisweldo yung mga yan, tanong, nag-aakyat ba ng income sa kanya yan? Nag-aakyat ba ng income sa kanya yan? Yes! At ang maganda dyan, kumuha siya ng mga magagaling na tao, yung mga magagaling na tao na yan, kukuha yan ng mga tao nila. Pansinin mo, pagkuha ng mga tao nila, yung mga tao, di ba kukuha rin ng mga tao yan? Magkakaroon ng maraming tao, pababa ng pababa, hanggang sa pinakamababang parte ng leverage. Anong ibig sabihin? Yung mga tao nagtutulong-tulong para kumita sino? Para kumita sino? Pansinin mo si boss, laging wala sa opisina. Pansinin mo si boss, siya yung nasa bahay lang pero ang laki ng kinikita niyan. Kasi alam niya kung paano i-multiply yung oras niya. Ibig sabihin, alam niya ang sikreto kung paano umakyat ang pera sa kanya. Ang mga boss, ang tinatawag po natin yan, the money is working for them. They are not working for the money. Yung pera na ang pinapatakbo nila para umakyat ang income sa kanila. So same system po ang kailangan po natin i-apply kung gusto natin umakyat ang income po kanino? Sa atin. Okay? Or kay boss. Tandaan po natin sa negosyo natin dito, tayo ho ang boss eh. Wala namang ibang boss. Di ba piniliwanag nung nag-dealer ka, this is you? Tapos mag-i-invite ka ng tao, di ba ikaw ang boss? Ibig sabihin, kailangan ma-duplicate mo yung mga tao. Tama? So same system, same structure, pero ginawa lang po ang sistema po natin, ang multilevel po, ginawa po ang sistema para kumita ho ang tao. Para makapag-reach out po sa karamihan. Kasi ito ho ang mahirap eh. Alam nyo ho mahirap? Lagi na lang sila eh. Tama? Lagi na lang yung mayayaman ang payaman ng payaman ng payaman. Tama? Itong sa sitwasyon po natin ngayon, sa senaryo po natin ngayon, tayo naman. Nakukuha?
Nakukuha po ba? Okay, now, may natututunan po ba? Okay. So ito ho yung susunod po na ano natin. Multi-level marketing po. Yun po ang negosyong ginagalawan po natin ngayon. Tama ho ba? Tama ho ba? Okay. Now, ang multi-level marketing, alam nyo ba, it is a primitive system to big business opportunity. Now, I want to highlight this. Ngayon lang ba nagkaroon ng networking sa Pilipinas? Ay, hindi ho Matagal na ho ang networking. Pero tanong, saan ba nag-origin yung multi-level marketing business? Paano ba nila na-conceptualize yan? Okay? Kung papansinin po natin, lahat po ng organization, gumagamit po sila ng tinatawag po natin na leverage. Kumbaga, pag mas marami hong tao, mas gumagaang po yung leverage. Pag mas marami hong tao, mas marami nagtatrabaho, mas dumadali po yung trabaho. Okay? So, paano nangyari yun? Saan nag-origin yun? Ito ho, meron po akong isang sasabihin sa inyo na ito ay kagugulat po ninyo. Kung sino ang nagturo ng leverage. Okay po ba? Okay po ba? Okay. Now, bibigyan ko kayo ng example, Kilala nyo ba si God? Kilala nyo ba si God? Yes. Okay. Ito ang tanong ko. Kayo po bang lahat, naniniwala ba kayo na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat? Yes. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos kayang gawin ang lahat? Yes. Okay? So kung kaya niyang gawin ang lahat, kung makapangyarihan sa lahat, kaya niya bang gumawa ng tao 1,000,000 kagad sa isang gawaan? Kaya ba? Yes. Kaya ba? Yes. Kaya, tama? Pero ito yung tanong. Bakit niya inumpisan kay Adan? Tama? Tapos kinuha sa tadyang ni Adan, sino? Tapos ang sinabi nun sa dalawa, humayo kayo at? Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan? Di ba tinuturo sa atin dati pa? Alam mo maganda, yung negosyo natin, it is a proven system kung paano kakikita. Ito ang maganda sa negosyo natin. Matagal na hong sistema yan at matagal nang tinuturo yan. Pansinin mo, bakit lagi ang bansa meron laging isang pinuno? Bakit lagi sa isang kumpanya meron laging isang leader? At bakit nag-umpisa ang Kristyanismo sa isa? Bakit nag-umpisa yung ibang relihiyon sa isa rin? Anong ibig sabihin? Lahat po ng sistemang ginagawa po nila, kung paano sila lumaki, yun po yung tinatawag po natin na leverage. At itinuro na po sa atin yan. Ibig sabihin, nandyan ang susi. Nandyan ang sikreto kung paano ka magiging successful pagdating ho sa pera. Kasi it is a primitive system, a proven system. Yan ang ginawa ng lahat At dyan nag-umpisa ang lahat. Tama po ba? Anong ibig sabihin? Ang multi-level marketing po, it is the wave of the future. Anong ibig sabihin? Wala na ho tayong magagawa. 2 years, 3 years, 5 years from now, dadami pa ang multi-level marketing companies. Dadami pa ang ganitong klaseng negosyo. Bakit? Bakit dadami pa ang ganitong klaseng negosyo? Kasi ito ang magiging, pakibasa, pag-asa ng maraming tao. Ito magiging pag-asa ho natin. Tandaan nyo ho matagal na hong tinuro sa atin. Baka ito na yung pag-asa mo. Tama? Matagal na hong tinuro sa atin ang sistema ng networking, ang sistema ng multi-level. Di ba matagal kang ang part ng multi-level? Di ba nagtrabaho ka 10 years sa isang kumpanya? Di ba nagtrabaho ka 20 years sa isang kumpanya? Hindi ka ba nagtataka, hirap na hirap ka, ikaw pinakamababa sweldo? Bakit? Nandun ka sa pinaka-ilalim. Kaya wag kang mag-expect na lalaki ang sweldo mo kaysa sa boss mo. At lalong wag kang mag-expect na mas malaki ang kikitain mo kaysa ron sa boss mo. Bakit? Nasa dulo ka Tama? At hindi niya mararating yung posisyon na yan
yung mga empleyado na yan kung hindi siya nagdaan dito sa dulo rin. Paakyat ng paakyat, paakyat ng paakyat. Anong ibig sabihin? Dito ho, ganun din ang sistema. Ang gagawin mo lang, gagawa ka lang ng grupo. Tingnan mo, pag gumagawa ka ng grupo, di ba tumataas ka? Umaakyat ka eh. Bakit? Lumalalim yung baba mo eh. Nakukuha po ba?